Alright, welcome back to my channel. My name is Dubays. Eto nga mga kababayan, pag-uusapan nga natin about nga dito sa issue nga na nangyari ngayon dito sa fuel subsidy, no? Follow up lang muna natin to dahil ito po yung mga nangyari ngayong araw at yung kahapon. So pag-uusapan nga natin about nga dito sa fuel subsidy, ano nga ba yung mga nangyari at lumabas dito sa balita? At yung mga nakita natin sa social media, bibigyan lang natin ng reaksyon. No, ito, panoorin natin yung unang video. Ito yung may So, nagkakagulo rin dun sa pila at meron mga naganap pang suntukan. Ito, panoorin natin yung nangyari. Nagkaroon pa ng suntukan yata dun sa area, dun sa payout center. Ito, panoorin natin. Tapos nanghampas pa lang ano nang Hindi ka nakapera, boss. Kanina pa kami doon, alas 6. Ano? Alas 6 pa kami doon. Tapos ikaw, nanghampas ka pa ng tao. Yun yung nangyari doon, di ba? So, nagkaroon ng problema, nagkakasingitan. Di ba? Nagkakasingitan sa pila. Believe naman ako sa mga ibang kagaya nito, ng mga rider na to. Bigla-bigla na lang sumisingit doon sa pila. Siyempre, yung mga tao nga naman, naghintay ng ilang oras, siyempre, pagod, puyat, di ba? Para makakuha ng nung ayuda, di ba? Na fuel subsidy. Ganun pa man, may mga tao po talaga matitigas yung muka. Gaya nga ng ng mga naririnig natin at napag-uusapan lang naman sa labas, di ba? Yung mga pumipila, bigla daw sumisingit, di ba, sa unahan, tapos para makapasok agad, tapos kawawa naman yung nasa likuran. Ganun yung nangyayari. Okay lang mo sana kung pumila, may pinapila kayo, tapos pinauna nyo lang, tapos susunod na kayo, okay lang yun. Pero yung pupunta ka sa unahan, solo mo, o grupo kayo, puta, antibay ng mga mukha nyo. Di ba? Antibay talaga. Hindi ko alam, hanggang sa ganyang sitwasyon, pati nga siguro sa paghahanap buhay, dala-dala na itong mga to yung, di ba? Pagiging ganyang kagarapal eh. Pero hindi ho natin nila lahat dahil isa rin ho tayo sa MC Taxi, di ba? Hindi naman ho tayo ganyang kagarapal. Yun lang naman yung reaction natin na bibigay doon. Sana naman maging maayos ba yung sistema kaya hindi magkakaroon ng ganyang gulo. Yun yung sa atin lang, di ba? Ito pa isa. Ito nakakalungkot to mga kababayan dahil ito nga yung nangyari dito sa isang rider. No, kasi nga maraming ganun, di ba? Sobrang init tapos may mga ganyan pa sumisingit yung makakapal ang mukha. Ang tibay, di ba? Ata panoorin nun natin yung video. So nakakaawa lang po talaga yung di ba, kapwa natin rider. I think joyride to. Yung kanina sumingit joyride din eh. Ito joyride naman yung yung tawag na ito. Namatay, no? So ito panoorin natin. Yun. So, yun yung mahirap dito mga kababayan. So, 'di ba? So sobrang init, tapos ang haba ng pila, may mali din po talaga dun sa sistema. Nangyari nga dito sa payout center ng 'di ba ng ayuda. So, ako aminin ko man, mahirap po talaga kasi kung pipila ka talaga ng 8 oras o 6 na oras, medyo mahaba po talaga. So sana pinag-aralan na lang nila na mapadali yung proseso. Or pwede naman sigurong, 'di ba, gawa sa ibang paraan, no? Ipasok nila sa mga GCash. Karamihan naman ng mga rider may GCash. Lahat to halos may GCash at Paymaya. So dapat doon na lang so wala nang pila-pila. Ito, panoorin nun natin dito sa balita. Ito. Lumabas ako sa balita eh. Ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi ka tulad ng nakaraang presidente, pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Yun nga daw,
Pagdating nga daw nung nakarang ayuda, di ba, aminin man nung natin o hindi, di ba napakadali noon, kasi noon, pinapadala lang, di ba, sa ATM or GCash. Kundi naman, pipila ka, kukuha ka lang nung number, ikaw na yung magre-redeem sa MLLIR para kubrahin yung pera mo. Diba? Yung ayuda na matatanggap mo. Noon yun. Eh ngayon kasi kailangan pumila. Ayun. Diba? Ayun yung mga senaryo nangyari. So marami dyan sa lugar na yan na alam niyo mga kababayan, mga kapwa-rider, no? Eh, diba, iba dyan, galing pa ng ibang lugar. Galing pa ng ibang lugar, gaya ng Cavite. Ang masakit nga nito mga kababayan, yung una mas maganda yung nangyari. Yung nangyari nung nakaraan, yung kung sang city ka, doon ka na lang. So, hindi magulo. So, kung Manila ka. Kung ano ka, di ba, Caloocan ka. Kung, di ba, kung saan lugar ka. So, dapat ganun na lang sana ginawa per city. Kagaya nung, mas organized yung nakaraan. Mas organization. Compare ngayon na nangyari dito sa second, di ba, additional payout nangyari. Kaya yun, may mga nagkagulo, nagsuntukan, may nasawi. So, nakakalungkot, pero ganun pa man diba, sana naman maiwasan yung ganung sitwasyon. So, sa halagang 5,000, may buhay na kapalit. At hindi lang mga kababayan, diba, mayroon pang mga kwento na nating nasagap, diba? Nasagap lang naman na mayroong mga nawalan ng motor. Diba? Dito sa Makati Coliseum, may mga nawalan ng motor. So nakakalungkot, may 5,000 ka nga, wala ka naman motor. Paano ka maghahanap buhay nito? Putsang galahin. Patuloy natin to. Stop muna natin. Kuha tayo ng paraan para mapadali. 11. Ng umaga. Hanggang ngayon. Hindi pa nakukuha yung 5,000. Grabe, no? Hindi pa. 5,000 lang kukunin. Kung gaano pinahirapan yung mga tao, mga rider, ganun na lang. Hindi nila naisip yun. Basta ang inisip lang nila, nagbigay kami ng ayuda, tapos na yun. Ilang oras ka na nakapila? Almost 13 hours na po. 13 hours. Oh, grabe, 13 hours. Yes. Bakit umabot 13 hours. Nagtyaga ka ng ganong katagal? Dahil sa 5K na yan! Gcash, online wallet, Para walang pila. para walang pila, para walang naghihintay dito ng mga tao! Nahimatay daw rito eh. Meron na po, may namatay na po dito sa lugar na to. At sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Ayun po. Dahil sa sa sobrang Sa init po, sa sobrang lakas ng init, lahat po ng rider dito ay naiinitan at napapagod. At nauuwaw. Totoo naman Libreng yun. tubig! Anong oras kayo pumila? Ang sabi ni Kuya, wala daw libreng tubig. Diba? So yun yung nakakalungkot dito kasi, di ba nung nakaraan sa Manila, may nagbibigay kahit papano. So hindi na lang natin babanggitin. Alam niyo naman no yun, mga kapwa rider, di ba? May nagbibigay ng ayuda nun. Di ba? Ay, ayuda. May nagbibigay ng tubig tsaka biskwit. So, napadaan din tayo sa Makati Coliseum. May nakita rin ako na nagbibigay. Shoutout nga ba wala doon madam. Maraming salamat po sa hindi man ako nakakuha nun. Napaghalatan, pumila tuloy ako no? Hindi, may nagbigay ho kasi ng biskwit tapos tubig, di ba? Which is dapat ginagawa din ng mga platform company na dapat nagbibigay din ho sila ng tulong. Di ba? Kung di yung kailan may namatay na, tsaka kayo magbibigay ng tulong. Ito mga buhay pa nakapila sa para mga binilad na daing sa arawan. Nakita ako. Oo, nakita ako kahapon. Kaya sabi ko, wag na lang, di muna ako pupunta. Tuloy natin. Alas 6 po ng umaga. Tapos, alas 12:30 ng gabi, Ngayon na kami na-releasean. paano bang bakit Grabe, umabot tagal, ng no? ganito kahaba? Medyo mas mabagal yung proseso natin ngayon eh. Oo. Mabagal talaga yung proseso. Tapos yung ang napakasakit pa doon, may namatay pa isa. Yun. Kaya napakasakit doon. Yun ang masakit doon. Isa sa kasamahan namin na namatay. Ginatake. Wala. Mabagal talaga yung proseso sa loob. Wala. Mabagal. Tapos, biro mo, alas 6 pumila. Ngayon lang nakakuha. 12
12:30 na, di ba? Napakabagal talaga, sir. Alright, so yun, nag-reaction lang tayo dito sa balita. So, yun doon talaga yung sitwasyon. Buti nga, di ba? Iba, naka 6 hours eh. Iba, nagyayabang pa. Di ba? Hindi kasi mga kababayan, ganito nangyari dyan, mga kagulong, di ba? May mga tao kasing, di ba, yung matitibay yung mukha. Bukod doon sa sumisingit ha, ang tibay ng mukha, nakakuha na nung una, gusto pa pumangalawa. Kasi nga dalawa o tatlong platform meron sila, delivery, tsaka MC Taxi. So, nangyayari, tinext sila ng company, ang ginawa nila, pumunta sila. Pagdating naman doon sa, di ba, may mga nagpo-post pa nga na sinasabi nila na tumagos. Tarantado mo. Tumagos ka sa pader. Tumagos ka pa palabas. Kasi, hindi mo talaga kayo lulusot dyan. Kasi meron nung verification. Pangalawa, di ba, bukod doon sa may verification, hindi mo talaga kayo makakadoble dyan. Gaya nung nakaraan, nung pandemic, hindi ka makakatanggap ng doble. Isa lang talaga makukuha mo dyan. At bukod nga dito mga kababayan, mga kagulong, meron pang di ba, yung mga dumadayo galing sa malayo. Kagaya ng Cavite, nagpunta sa Makati Coliseum, nagpunta sa sa tawag nito Lakeshore sa may Taguig, nagpunta sila. Nagpunta sila doon. So dumayo sila, hindi na nila maantay na magkaroon ng payout sa Cavite. Ang ginawa nila, dumayo na sila kasi na-text na sila ng company. So, ibig sabihin, hindi talaga nasala. Dapat by city na lang talaga or di ba? Bawa Cavite region ganito. Tapos pagdating sa Rizal lang talaga. NCR lang talaga. Kasi nangyari ko talaga, dumami yung tao. Dumami kaya sobrang haba ng pila. So kawawa yung mga taong, di ba, taga dito ka sa Manila. Hindi ka nakakuha pero yung mga taga ibang lugar nakakuha na. Tapos ang nangyayari, nag-aabang pa sila doon sa Cavite. Hindi ko natin nilalahat pero may mga ganunong senaryo na nangyayari. Kasi merong senaryo naman na tricycle driver, diba, tricycle driver siya, nakakuha na siya, meron din siyang platform na blue talaga no? Pumila siya, ayun, napahiya, di ba? Sinabi sa kanya, nakakuha ka na pala tapos kukuha ka pa ulit. Hindi po second wave, di ba? Bibigyan muna natin yung mga hindi nakakuha. So, yun yung nangyari, no? Panoorin pa natin yung isang balita pa. So, yung namatay mga kababayan, no? Hindi ko alam kung anong pangalan niya, si Paps, di ba? Kagulong natin at biyahero, di ba? Bakbakero din, talaga namang nakakalungkot, nasawiw talaga. Ito, panoorin natin sa balita. Ang rider habang nakapila sa bigayan ng ayuda sa Quezon City, habang ang ilan tinitiis ang init para sa 5,000 pisong tulong. At live mula po sa Makati City kung saan meron ding bigayan ng ayuda, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta ang mga nakapilang rider dyan? Dri, pasado 4:45 nga ngayong hapon ay natapos na yung pamamahagi nitong 5,000 financial assistance dito sa mga rider. Pero sa kabila nga niyan ay naging maayos at maaliwalas naman yung kanilang payout venue rito. May nakita rin tayong mga fan na nakapalibot nga dito sa mga rider. Pero sa kabila niya, naging maingat pa rin itong mga kapatid natin na mga rider dahil nga nagdala na sila ng kanilang mga inumin at madalas na rin yung kanilang pagbili ng inumin dito sa labas upang iwas sapo at iwas dehydration. Tulong-tulong pang nire-revive ng mga lalaking ito ang kasamahan nilang rider sa Quezon Memorial Circle kahapon. Kalagitnaan kasi ng pila para sa special payout ng ayuda mula sa DSWD, hinimatay ang rider. Ilang minuto rin nilang sinubukang i-CPR ang lalaki hanggang sa dalhin na ito sa ospital. Pero hindi na siya umabot doon ng buhay. 44 anyos ang nasawing rider at residente ng Pasig. Hindi pa malinaw ang eksaktong kinamatay niya pero base sa monitoring ng Pag-asa, 38 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Quezon City kahapon. Agad nakiramay ang DSWD sa naulilang pamilya ng rider. Sinagot na ng ahensya ang mga gastusin sa ospital at pagsasaayos ng burol at libing ng rider.
Binigyan din ng tulong ang mga naiwang anak ng rider para sa kanilang pag-aaral. Sa kabila ng insidente, tuloy ang At least, di ba, nagbigay ng tulong yung DSWD. Ang problema nga lang talaga, naging medyo mali yung sistema. Hindi ko sinasabing na pangit, pero may mali po talaga doon sa sistema. Kung tutusin, dapat po talaga, ang nangyari dyan, per city talaga. Tapos kung di naman, di sana, Gcash na lang. Kasi lahat naman ng mga rider may Gcash po talaga. Yun yung doon. So, hindi ko naman sinasabing yung Quezon City, pero hindi mo maganda yung area na yun. Kung tutusin. Hindi ko sinasabing pangit Kumbaga sa heat index po talaga, medyo mahirap kasi, di ba, paikot yun tapos sa papalibutan ng sasakyan. Di ba? Alam niyo yun? So, yung init, nakakadagdag doon. Compare dito sa Makati Coliseum, napipila ka, medyo mainit nga rin talaga, pareho sa Quezon City. Bilad ka sa arawan, para kang daing. Diba? Pero pagdating mo sa loob ng payout center, medyo malamig. Malamig yung area. Diba? Tuloy natin to. weekend special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders sa Metro Manila. Sa Makati Coliseum, isa sa maagang pumila para sa ayuda ang rider na si Joey. Inabot siya ng 9 na oras bago makakubra ng 5,000 piso. Alas 3 po ng madaling araw pumunta po kami ng kasama ko. And ngayon alas 12 ng tanghali, nakakuha kami ng ayuda po. Mahaba po talaga ng pila, sir. Sa dami naman ang nais makakuha ng cash assistance, may ilan na naabutan ng cut-off. Gaya na lang ni Robin na galing pa sa Mulanay, Quezon. Sabado pa siya ng gabi bumiyahe para lang makakuha ng ayuda. Medyo na-disappoint tayo kasi Hirap layo nun. rin po hindi rin naman po basta-basta, napakamahal po ng gasolina. So, pero sabi naman nila, meron pa naman daw reschedule na kaso maghihintay pa po. Ayon sa DSWD, bukod sa Quezon Memorial Circle at Makati Coliseum, may payout center din sa Mercado del Gallo sa Taguig at Caloocan Sports Complex. Muling paalala ng ahensya, valid driver's license at photocopy lang nito ang ipipresenta ng mga benepisyaryong rider. Alam niyo mga kababayan, ang hirap pa nga nito, yung papel na Xerox, hindi daw pwedeng lukot. Doon ako natawa hindi daw pwedeng lukot. Pero nung inabot mo na yung papel, nilukot sa harap mo Binaliktad yung lukot para tumuwid yung yung papel kasi nakabilot Para sana naman, wag na natin pagurin yung mga kapatid natin na, di ba, na rider. Kung ano man yung ibigay, malinaw naman, nababasa, or di ba, wag na natin pahirapan isa't isa. Kasi kawawa naman po kami, pipila ka dyan, ang haba-haba ng pila, tapos, di ba? Ganun lang ang gagawin, lalabas ka uli para magpa-Xerox. Aray mo. Play. Dre, bukod nga sa init ng panahon ay nagiinit pa rin yung ulo ng hindi bababa sa 100 mga rider ngayon dito dahil nga ilan sa kanila ay hindi pa rin nakakuha at naabutan nga nitong cut-off. Ng kanila namang tanungin ito nga mga kawani ng DSWD kung hanggang kailan at ilan lamang ba yung mabibigyan ay wala rin naman daw silang nakuhang detalye kung hanggang kailan nga ba o hanggang saan yung mabibigyan nitong ayuda. Nasabihan sila na i-reschedule nga yung pagbibigay sa kanila ng 5,000 pesos financial assistance pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin konkreto yung date kung kailan nga nila makukuha itong tulong na ito. Dre. Reynal, nabanggit na nga na may reschedule. So, assured ba, sigurado ba yung mga hindi nakakuha na sa susunod na payout ay makakakuha sila? Kailangan ba nilang pumila ulit ng napakaaga? Dahil nabanggit mo si Joey, yung sa rider, 9 na oras na nagantay mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali. So, paano mas mapapadali yung proseso? Anong gagawin na paraan ng DSWD para mas maging maayos ang proseso para sa ating mga rider na makakuha ng kanilang mga ayuda?
Dre, sa una mong tanong kung may kasiguraduhan nito by words no ng DSWD ay meron naman daw talaga na susunod. Pero sa salita lang yan. Ito nga mga rider na nandito, yung ilan sa kanila ay parang nananawa na rin no doon sa mga salita na yan. Dahil hindi lang ito yung unang beses na napurnada nga yung pagkuha nila ng 5,000 piso na ayuda. Yung isa pa sa nakausap natin kanina, last Friday lamang ay nagpunta siya doon sa isang payout center at naabutan din siya nitong tinatawag nga na cut-off nitong DSWD. At sinabi na, yun nga, no, dahil may special payout ngayong weekend, pinapunta siya ng 18 or 19. So ngayon ay wala na naman daw siyang napala. So hindi niya na alam kung susundin niya pa ba yung mga salita na ito ng DSWD at susubok pa sa kung magkakaroon pa ng isang payout. Dahil lang sabi niya, hindi ba mas malaki yung porsyento na may maiuwi siya sa kanilang pamilya kung babiyahin na lamang siya kesa nga maghintay lang daw sa wala. Dre. Correct. Nel, isa na lang, huling katanungan na lang mabilisan. No? Doon sa nangyari nga sa Quezon City, kasamaan palad ay may nasawi. Ito ngayong araw sa Makati, wala naman nangyaring aberya. Bukod doon sa mga hindi nakakuha ng kanilang payout, wala namang nahimatay o nagkaroon ng problema sa kalusugan ng ating mga rider na pumila ngayong araw. Good thing, Dre, no? Dito nga ay open area din naman ito at nagdagdag sila ng mas maraming fan. So nung binisita natin kanina yung payout area, hindi bababa sa 10 yung mga misting fan na nakapalibot doon sa mga rider. Pero sa kabila niyan, Dre, nung pagitan ng 1 p.m. to 3 p.m. ay ramdam na ramdam yung init dahil sumisingaw nga yung alinsangan dito sa konkreto, no? At yung ilan sa kanila ay nakaramdam ng sakit ng ulo at pagkahilo pero nagpatuloy pa rin sa pagpila para nga makuha pa rin yung kanilang ayuda. Dre. May mag-iingat kayo dyan. Live mula sa Makati Coliseum sa Makati City. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid. Yun, so yun nga mga kababayan, sobrang init po talaga ng panahon. So, yun nga yung nangyari. Hindi man nila dinagdag na merong nawala ng motor. Pero ayon doon sa mga kwento-kwento, na kahapon, meron po talagang may nawalan ng motor. Diba? So, narinig ko, nasa 3 yata o 5 motor yung nawawala. So, kaya nagbabala yung ating pulisya ng Makati na sinabi, huwag niyong iiwan yung motor niyo na hindi nakalak. At bukod nga dyan, may mga nawalan din ng gamit doon sa mga motor. May mga kwento-kwento din. May nawalan daw ng ganito, helmet o Hindi ko alam, basta maraming kwentong nangyari dyan sa Makati. Kasi wala naman din nagbabantay masyado dun sa may bandang, sa hababa naman ng pila eh. Pero di ko naman yung sinasabing lahat. Pero yung barangay ho kasi doon, sa may malapit doon, nag-aasikaso naman. Pero dun banda sa may bandang Subel Rojas na parang wala ho yatang nag-aasikaso. At galaw-galaw din. Barangay, mag-election na Ha? Saka masakit doon ito mga kababayan, wala po talaga nagbibigay ng tubig, di ba? Dapat po talaga ang nagbibigay yung mga company na platform. Nagbibigay ng tubig, nagbibigay ng biskwit, di ba? Kasi mayroong isang bahay doon, nagbibigay talaga sila ng biskwit, tsaka kawang gawa sila eh. Di ba? Hindi ko kagaya noon, di ba? May isang platform po talagang di ba? Hindi na natin babanggitin, pero doon namigay kay Diwata. Kay Diwata Paris. Nakisakay doon sa di ba, yung kumbaga nakisakay kay Diwata kasi putok na putok si Diwata eh. Hindi, doon lang tayo sa totoo. Imbis na ibigay mo sa mga rider, binigay nila doon sa kay Diwata. Tapos pinagmalaki pa nila yung di ba? Yung bit-bit nilang company tapos pamimigay mo lang din pala kay Diwata. Sana, ganito yung ginawa ninyo dito sa, diba, sa mga payout center. So, nagkawang-gawa dapat ang bawat company. Meron namang company nagbigay, gagaya nyo sa Manila, diba? Nagbigay, tapos yung mga pumila, taga-kabilang platform. Di ba matindi? Diba? Tapos ngayon, may namatay na, ayun yung ngayon yung nangyayari. Diba? Yun yung nangyayari na kung kailan may namatay na, tsaka magbibigay ng tulong. Alright, so yun lang naman, binigyan lang natin to ng reaksyon itong mga nangyari ngayon sa payout center ng fuel subsidy, no? O ayuda para sa mga
kapwa natin rider, no? Parang pagka titignan natin, talagang parang sinasampalo talaga tayo ng kahirapan eh. May tinatawag pa kasing cut-off. Pero sa gasolina po, walang cut-off ha. Taas ng taas, dire-diretso. Walang cut-off sa pagtaas ng gasolina. At bukod nga dyan, ito, pasilip lang natin na mga larawan na itong si Mayor na si ex-mayor Mayor Gatchalian, di ba, nagbigay ng tulong do sa wing rider, do sa mga kamag-anak, no? So buti naman at least kahit papaano nagbigay ng tulong yung DSWD. At bukod nga, sabi nga sa balita, sila nangubala doon sa burial assistance sa pagpapalibing doon sa at doon sa mga naiwang anak na kung meron mga nag-aaral, DSWD na yung bahala. Right, so yun lang naman mga kagulong at mga kapatid, at binigyan lang natin ng reaksyon itong mga nangyari, itong fuel subsidy ng April 18 and 19. So mag-iingat po tayo mga kagulong lagi dahil 'di ba hindi biro yung init. 'Di ba? Ako nagsasabi sa inyo, marami ho talaga hindi man po tayo tamaan ng heat stroke. 'Di ba? Meron tinatawag na yung sunog sa balat. Tawag doon, nakaka-cancer po 'yun. Pwede niyo tanong sa mga dermatologists. Nakakasunog ng balat po talaga. So pwedeng mauwi rin mo sa cancer. Right? So ingat kayo lahat and ride safe. All right.